5:00 pa lang ng umaga, gising na si Mario. Sa maliit na barong-barong na inuupahan niya sa isang masikip na eskinita sa Maynila, halos hindi pa nagliliwanag ang langit ay nagsisimula na siyang maghanda. Sa manipis na kutson na tinutulugan, iniunat niya ang nananakit na likod, tanda ng ilang taong pagbubuhat, pagyuko at walang humpay na pagwawalis. Isang lumang bentilador lang ang gumagaan sa bigat ng init sa kanyang kwarto. "Anak, padala ko bukas ha, konting tiis," bulong niya sa sarili habang nakatingin sa lumang larawan ng anak niyang si Liza na nakaipit sa gilid ng salamin. 5 taon na mula nang huli niyang makita ito ng personal. Dahil naninirahan ito sa probinsya kasama ang kanyang kapatid na si Marites. Mag-isa siyang naghain ng instant na kape at pandesal na walang palaman. Sa tabi ng mesa, nakapatong ang lumang uniforme ng janitor, manipis na kulay asul na may nakatahipang logo ng building management. Inayos niya itong mabuti bago isinuot. Kahit luma na, nilalabanan niya ang amoy ng lumang pawis sa pamamagitan ng murang pabango na minsan ay binibigay ng tindera sa kanto kapag may promo. Paglabas ng bahay, sinalubong siya ng amoy ng umagang may halong usok ng jeep at sariwang simoy mula sa basang kalsada. Habang naglalakad papunta sa sakayan, nadaanan niya ang mga batang naglalaro ng holen sa gilid ng kalsada at may ilang tindera ng taho na nagsisimula na ring mag-ikot. Pagdating sa gusali kung saan siya nagtatrabaho, sinalubong siya ng malamig na simoy mula sa malalaking aircon sa lobby. Isang 35 palapag na gusali sa gitna ng Makati Business District, punong-puno ng mga naka-Amerikanong empleyado, mga kliyenteng banyaga at mga taong sanay sa magagara at mamahaling bagay. Si Mario, sa kabilang banda, ay isa lang sa mga taong gumagawa ng paraang maging malinis at presentable ang gusaling ito araw-araw. "Uy Mario, ang aga mo ah," bati ng kapwa janitor na si Bert habang inaayos ang mop sa gilid. "Eh alam mo naman, mas mabuti ng maaga kaysa mahuli," sagot ni Mario sabay ngiti kahit may bigat sa dibdib. Mula sa lobby hanggang sa 10th floor, siya ang nakatalaga sa paglilinis. Wallace, mop, punas sa salamin at minsan pag-aayos ng mga kalat ng empleyadong nagmamadaling umalis. Sa tuwing makakasalubong niya ang ilang empleyado, may ilan na simpleng tumatango lang at may iba namang dederecho na parang hindi siya nakikita. Isang beses, habang pinupunasan niya ang sahig sa may reception area, may dumaan na supervisor na kilala niyang bago lang. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa, sabay nag-angat ng kilay. "Pakilinisan mo agad tong gilid. Ayokong may makitang alikabok kahit isang hibla," malamig na utos nito. "Opo, sir," mahinang sagot ni Mario, sabay yuko at patuloy sa trabaho. Hindi na bago sa kanya ang ganitong trato, ngunit sa kalooban niya, minsan ay kumikirot din. Sa gitna ng kanyang araw, sa oras ng tanghalian, naupo siya sa maliit na pantry para sa mga utility staff. Doon niya binubuksan ang baong kanin at pritong tuyo. "Mario, kamusta na yung anak mo sa probinsya?" tanong ni Aling Sion, isa pang janitress na matagal na niyang kasama. "Eto, nag-aaral pa rin. Gusto raw mag-nursing balang araw. Kaya kahit mahirap, kayod lang," sagot niya at kahit pagod ay may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng tanghalian, balik ulit siya sa trabaho. Sa bawat sahig na nalilinis niya, hindi lang siya basta nagmomop, nag-iisip din siya kung paano makakaipon pa ng kaunti para sa matrikula ng anak o para maipadala sa nanay niyang matanda na at may rayuma. Sa kabila ng mga araw na halos paulit-ulit, may mga maliliit na sandali ring nagpapagaan sa kanyang pakiramdam. Tulad ng partulong sa isang matandang bisita na magbuhat ng bag o ngangiti mula sa isang sekretaryang minsang tinulungan niyang maghanap ng nawalang ID. Hindi madalas pero sapat na para magpatuloy siya. Isang hapon habang naglilinis sa lobby, napatingin siya sa malawak na salamin ng gusali. Nakita niya ang sarili. Nakayuko, may mop sa kamay at pawisan. Sandaling pumasok sa isip niya ang tanong, hanggang kayan kaya ganito? Ngunit agad din niya itong itinaboy. Sa ngayon,
Ang mahalaga ay patuloy siyang may trabaho at may padala para sa pamilya. "Mario!" sigaw ni Bert mula sa kabilang bahagi ng lobby. "Pagkatapos mo dyan, sa ikalawang palapag ka raw muna. May meeting sa taas. Ayaw ng supervisor natin ang ingay." Tumango si Mario at nagpunas ng pawis. Wala sa isip niya noon, sa simpleng araw na yun, napapasok na pala sa eksena ang isang taong magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Pero hindi pa ngayon. Sa ngayon, isa pa lang siyang ordinaryong janitor sa ilalim ng kislap at taas ng gusaling hindi niya inaakalang magiging daan ng kanyang kapalaran. Bago matapos ang kanyang shift, dumaan siya sa guard station at kinuhanan ng pirma ang kanyang log sheet. "Ingat sa pag-uwi, Mario," sabi ng gwardiya. "Oo, salamat. Kita-kits bukas," sagot niya. Bit-bit ang lumang backpack. Sumakay siya ng jeep pauwi, dala ang pagod, ngunit may kakaunting sigla sa puso dahil para sa kanya, bawat araw na natatapos ay isang hakbang palapit sa mas maayos na kinabukasan para sa pamilya. Sa gabing iyon, napaupo siya sa tabi ng bentilador. Binubuklat ang lumang sulat ng anak. Mahinang ngiti ang lumabas sa kanyang labi habang binabasa ang mga simpleng pangungusap na puno ng pagmamahal at pangarap. Hindi niya alam, sa mga darating na araw, ang mundong kanyang ginagalawan ay unti-unting magbabago. Magsisimula ito sa isang pangyayaring hindi niya kailanman makakalimutan. Makalipas ang ilang linggo mula nang magsimula ang bagong taon, ramdam ni Mario na may kakaibang lamig sa paligid. Hindi dahil sa aircon ng gusali, kundi sa pakikitungo sa kanya ng ilang tao, lalo na mula sa bagong supervisor nilang si Rodel. Bago lang itong nalipat sa building management at mula sa unang araw ay halatang mataas ang tingin sa sarili. "Mario, bakit parang may marka pa sa kig dito? Hindi ka ba marunong maglinis ng maayos?" Madiin ang tinig ni Rodel habang tinuturo ang isang maliit na bahid na halos hindi makita. "Pasensya na po, sir. Lilinisin ko po ulit," sagot ni Mario. Sabay yuko at binasa muli ng mop ang bahagi. Sa isip niya, taya naman niyang tiisin ang ganitong trato. Basta lang hindi maaapektuhan ang trabaho niya. Ngunit hindi lang iyon ang problema. Makalipas ang 2 linggo, ipinatawag silang lahat ng HR para ipaliwanag ang bagong patakaran ng agency. Magbabawas ng sahod dahil daw sa adjustment ng budget. Hindi mga paniwala si Mario nang marinig na tatanggalin pa ang ilang overtime pay na inaasahan niyang dagdag kita. Pag-uwi niya noon, mabigat ang kanyang hakbang. Pagpasok sa kwarto, kinuha niya ang lumang cellphone para tawagan ang anak. Ngunit ilang ulit niyang pinindot ang power button, wala itong buhay. Halos tumagal ng 5 taon sa kanya ang cellphone na iyon. At iyon lang ang paraan para makapag-usap sila ni Liza maliban sa liham. "Paano na to?" bulong niya habang hawak ang sirang telepono. Pinag-iisipan niyang ipagawa ito, pero alam niyang dagdag gastos iyon sa budget na kulang na. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng hallway sa ikasayam na palapag, tinawagan siya ng kapatid niyang si Marites. Hiram lang daw na cellphone ng kapitbahay ang ginamit nito. "Mario, kailangan ka naming tawagan kasi medyo lumalala na ang rayuman ni inay. Halos hindi na makabangon minsan," sabi nito. "May gamot pa ba siya?" tanong ni Mario. "Kinukublihan ka ba sa tinig?" "Kaunti na lang. Hindi na kami makabili agad kasi nagastos ko na sa pag-aaral ni Lisa." Napahinto si Mario sa pagmamop at napahawak sa noo. 2 mahalagang tao sa buhay niya ang parehong nangangailangan at siya lang ang inaasahan. Wala naman siyang ibang kapatid na pwedeng sandalan. Sa mga sumunod na araw, tila sunod-sunod ang pasakit. Habang pinupunasan niya ang mesa sa conference room, may 2 empleyado na narinig niyang pabulong na nagtatawanan. "Grabe, ingnan mo yung janitor na yan. Parang hindi marunong ngumiti," sabi ng isa. "Ano bang ngingiti niya? Tingnan mo nga, parang walang matinong damit," sabat ng isa pa. Ramdam ni Mario ang kurot, pero nagpatuloy lang siya sa trabaho na parang walang naririnig. Hindi niya pwedeng sagutin ang mga ganoong salita. Mas pipiliin niyang manahimik kaysa masangkot sa gulo. Isang hapon, sa oras ng break, nakaupo siya sa pantry, tahimik na kumakain ng tinapay at kape. Umupo sa tapat niya si Bert. May bitbit na balitang hindi maganda. "Mario, narinig mo na ba?
May plano raw silang bawasan ang bilang ng mga janitor sa susunod na buwan, bulong ni Bert. Napatingin si Mario sa kaibigan. Paano na lang kung ako ang matanggal? Paano ang pamilya ko? Hindi pa sigurado, pero alam mo naman dito. Kung sino ang mahina sa mata ng supervisor, yun ang unang tinatanggal. Pag-uwi niya ng gabing iyon, halos hindi siya makatulog. Sa isip niya, paano kung mawala ang trabahong ito? Saan siya kukuha ng pambili ng gamot ng ina? Paano ang pag-aaral ni Liza? Lalo pang bumigat ang loob niya nang maalala na wala na siyang cellphone para kumustahin ang pamilya. Kinabukasan, kahit may mabigat na iniisip, pinilit niyang maging maayos sa trabaho. Habang nililinis niya ang lobby, nilapitan siya ng gwardiya. Mario, may sulat ka galing sa probinsya. Sabi ng guard, sabay abot ng isang sobre. Binuksan niya ito at nakita ang sulat ni Liza. May maliit pang guhit ng puso sa gilid. Tay, sana po makauwi kayo sa graduation ko sa susunod na taon. Miss na miss ko na po kayo. Salamat sa lahat ng sakripisyo. Napaluha si Mario. Ngunit agad niyang pinunasan ang mata para walang mapakita. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan, ang mga simpleng salitang iyon ang nagpapatibay sa kanya para magpatuloy. Sa mga oras na iyon, hindi niya alam na may paparating pang mas mabigat na pagsubok. Ngunit may kasunod din itong pagkakataon na hindi niya inaasahan. Isang pagkakataon na magdadala ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Ngunit bago iyon, kailangan muna niyang malampasan ang unos na kinakaharap niya ngayon, na para bang sinusubok ang bawat piraso ng kanyang pasensya at tapang bilang isang ama at anak. Maagang maaga pa lang ay nasa lobby na si Mario, tahimik na nagwawalis sa gilid habang kaunti pa lang ang tao sa gusali. Ang liwanag ng araw ay sumasalamin sa malalaking salamin ng pasukan. Nagbibigay ng malamig ngunit maliwanag na kulay sa paligid. Karaniwan, tahimik ang umagang ganito. Mga empleyado na nagmamadaling pumasok, guard na bumabati sa mga dumadaan, at ilang utility staff na gaya niya ay nag-aasikaso ng kani-kanilang gawain. Ngunit ng araw na iyon, may dumating na tanawin na kakaiba sa karaniwan. Isang magarang SUV na kulay itim ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gusali. Hindi basta ordinaryong sasakyan. Malinis, makintab at halatang bago pa. Maging ang mga gwardya sa labas ay napatingin. Bumukas ang pintuan at bumaba mula rito ang isang babaeng elegante ang anyo. Naka-business suit na puti na bagay sa kanyang matangkad at maayos na tindig. Kahit naka-shades, halata ang aura ng kumpiyansa sa sarili. Sa kanyang kaliwa ay isang batang lalaking tinatayang 6 na taong gulang. Suot ang maliit na polo at pantalon. May dala pang maliit na backpack. Sa magkabilang panig nila, 2 lalaking nakasuot ng itim na suit at shades, mga bodyguard na halatang sanay magbantay ng VIP. Mula sa kanyang pwesto, pinagmasdan lang ni Mario ang eksena. Hindi naman bago sa kanya ang makakita ang mayayamang pumapasok sa gusali. Pero bihira siyang makakita ng ganitong kombinasyon ng pormal na ganda at bigat ng presensya. Habang papasok ang babae, napansin ni Mario na ang bata ay tila hindi mapakali. Tumingin ito sa paligid na para bang sabik makakita ng bago. Nang hindi sinasadya, nagtagpo ang tingin ng bata at ni Mario. Sa halip na umiwas, mumiti ang bata at bahagyang kumaway. Napangiti rin si Mario kahit patuloy lang siya sa pagwawalis. Magandang umaga, mahina niyang bati. Pero bago pa makasagot ang bata, tinapik ito ng isa sa mga bodyguard. Halika na, kailangan na nating umakyat, wika nito sa mahinang tono. Sumunod naman ang bata pero hindi nito binawi ang ngiping iniwan kay Mario. Sa gilid, narinig ni Mario ang bulungan ng 2 receptionist. Sino yon? Parang hindi ko pa nakikita rito, tanong ng isa. Si Ma'am Angela yan. Bago lang ang kumpanya niya dito sa building. 3 palapag ang kinuha nila. Sabi ng HR, milyonarya raw yan at may mga negosyo sa ibang bansa. Sagot ng isa pa. Hindi na pinansin ni Mario ang usapan, pero nanatili sa isip niya ang pangalang Angela.
Nasanay na siya na ang mga taong may mataas na posisyon sa gusali ay halos hindi siya napapansin. Pero kakaiba ang pakiramdam nang mapansin siya ng bata kanina. Ilang araw ang lumipas, nasanay na rin siya sa presensya ng mag-ina sa lobby tuwing umaga. Lagi silang may kasamang bodyguards at laging abala si Angela sa pakikipag-usap sa mga empleyado o sa pagtanggap ng tawag sa cellphone. Pero ang bata, tuwing nadadaanan si Mario, hindi pumapalya sa pagngiti o pagbati. Isang umaga, habang nag-aayos si Mario ng basurahan sa gilid ng lobby, napansin niyang nahulog ang maliit na laruan mula sa kamay ng bata. Isang maliit na sasakyan na kulay pula. Agad niya itong dinampot at tumakbo ng bahagya para abutan ng bata bago makalayo. "Hoy anak, nahulog mo," sabi ni Mario sabay abot ng laruan. "Salamat po, Kuya Mok," masayang sagot ng bata. Napangiti si Mario at nagulat sa tawag sa kanya. "Kuya Mok?" tanong niya, bahagyang natatawa. "Opo, kasi lagi po kayong may mot," inosenteng paliwanag ng bata. Maging si Angela ay bahagyang ngumiti nang marinig yun. "Magpasalamat ka ng maayos anak," wika nito sa anak. "Salamat po, Kuya Mok," ulit ng bata bago sila pumasok sa elevator. Mula noon, naging paboritong tawag ng bata kay Mario ang bansag na iyon. Kahit pa may ibang empleyado na natatawa o nagbubulungan, wala sa loob ni Mario ang ma-offend. Sa halip, parang nagkaroon siya ng maliit na kasamang nagpapagaan ng araw niya. Isang hapon, habang patapos na ang shift niya, nakaupo si Mario sa isang bangko malapit sa entrance. Nagpapahinga sandali. Lumabas mula sa elevator ang bata at ang isang bodyguard, tila naghihintay sa may pintuan. "Kuya mo!" sigaw ng bata nang makita siya. "Tingnan mo po, may bago akong laruan." Ipinakita nito ang isang maliit na robot na may kumikislap na ilaw. "Ang ganda naman yan," sagot ni Mario, sabay ngiti. "Mag-ingat ka, baka mahulog din yan tulad ng kotse mo." Tumawa ang bata at umupo saglit sa tabi ni Mario habang ang bodyguard ay nakapingin lang sa paligid. Hindi nagtagal, lumabas na rin si Angela mula sa elevator at tinawag ang anak. "Halika na, late na tayo." Mabilis na tumayo ang bata at kumaway kay Mario. "Bye po, Kuya Mop." Sa sandaling iyon, ramdam ni Mario na parang unti-unti siyang nagiging bahagi ng maliit na mundo ng mag-ina. Kahit hindi pa niya alam na ang koneksyong iyon ang magdadala sa kanya sa isang sitwasyon na lubos na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na araw, hindi man sila madalas mag-usap, napapansin ni Mario na may kakaibang init ang ngiti ng bata tuwing nagkatasalubong sila. At sa kabila ng mga alon ng problema sa buhay niya, nagkaroon siya ng isang maliit na bagay na inaabangan tuwing umaga. Isang simpleng kaway at ngiti mula sa isang bata na hindi niya alam ay anak pala ng pinakamakapangyarihang tao sa gusaling iyon. Makalipas ang ilang linggo, mula nang una silang magkakilala sa lobby, naging mas malinaw kay Mario na ang presensya ng batang si Nathan, na iyon pala ang pangalan, ay isa sa mga bagay na nagpapagaan sa bawat araw niya. Hindi naman araw-araw may masayang eksena sa buhay ng isang janitor, pero sa tuwing makikita niya ang ngiting iyon, parang nagiging mas magaan ang pagod at mabigat na gawain. Isang Lunes ng umaga, abala si Mario sa pagpupunas ng malalaking salamin sa harap ng gusali nang biglang may marinig siyang maliit na tinig. "Kuya Mop!" Napalingon siya at nakita si Nathan na nakasilip mula sa likod ng isa sa mga bodyguard. Hawak ng bata ang isang maliit na supot. Nilapitan siya ng bata at iniabot ang supot. "Para sa iyo po, tinapay po yan, gawa ni Yaya sa bahay." Natigilan si Mario. "Aba, salamat. Pero hindi mo na sana pinag-abala si Yaya mo para dito?" Umiling si Nathan. "Gusto ko po kasi, lagi po kayong nagtatrabaho. Wala pa akong nakikitang nagpapahinga kayo." Napatango na lang si Mario at tinanggap ang tinapay. "Salamat, Nathan. Laking tuling nito sa almusal ko." Napaniti siya habang tinitingnan ng bata na halatang masaya na nakatulong sa kanya sa simpleng paraan. Minsan naman, habang nagwawalis siya sa lobby, nahulog mula sa bulsa ni Nathan ang isang maliit na keychain na kulay asul. Mabilis na yumuko si Mario at kinuha ito. "Nathan, nahulog mo to."
Tuwang-tuwa ang bata nang makita. Ay, oo nga po, bigay po sa akin yan ni Mami galing Singapore. Napatingin si Mario sa babae sa di kalayuan, si Angela, na abala sa pakikipag-usap sa isang empleyado. Isang mabilis na tingin at pagtangolan ang binigay nito kay Mario bilang pasasalamat. Hindi iyon ordinaryong pasasalamat para sa kanya. Sa dami ng taong dumadaan sa buhay niya na halos hindi man lang siya nakikita, iba ang pakiramdam na kinikilala ka kahit saglit lang. Kahit pa ganun lang ang interaksyon, naramdaman ni Mario na parang unti-unting bumabago ang tingin ng ilang tao sa kanya sa gusali. May ilang receptionist at garde na napapangiti kapag tinatawag siya ni Nathan ng Kuya Mop. Minsan pa nga, may nagbiro, "Uy, Mario, close na kayo ng boss dito ah." Pero tinatawanan lang niya iyon at sinasagot ng, "Kaibigan ko lang yung bata, mabait kasi." Isang hapon, habang naglilinis siya sa ikalawang palapag, lumabas si Nathan mula sa opisina ng kanyang ina. May hawak na maliit na kahon ng crayons. "Kuya Mop, gusto mo makitang drawing ko?" Tanong ng bata, sabay upo sa gilid habang pinapakita ang papel. Tiningnan ni Mario ang makukulay na guhit, isang malaking gusali na may araw at ulap, at sa harap nito may isang batang lalaki at isang lalaking may hawak na mop. "Sino to?" tanong niya, itinuturo ang lalaking may mop. "Ikaw po, nilagay ko po kasi lagi kita nakikita dito." Sagot ni Nathan na may ngiting walang kapantay. Hindi alam ni Mario kung paano tatanggapin ang ganong simpleng pero malalim na pagkilala mula sa isang bata. "Salamat Nathan, pero baka magalit ang mami mo kung istorbohin kita." "Hindi po, alam po ni mami na mabait kayo." Sagot ng bata bago siya tinawag ng bodyguard. Sa mga sumunod na araw, naging routine na ang mabilis na interaksyon nila. Isang ngiti, isang kaway, minsan isang simpleng kwento mula kay Nathan tungkol sa kung paano niya gustong maging piloto balang araw. Sa bawat ganoong sandali, hindi alam ni Mario na may naipon na palang maliit ngunit matibay na koneksyon sa pagitan nila. Koneksyon na sa hinaharap ay magiging dahilan para magtagpo ulit ang kanilang mga mundo sa mas matinding sitwasyon. Ngunit sa ngayon, para kay Mario, sapat na ang mga maliliit na pagkakataong iyon para may maramdaman siyang halaga sa isang lugar kung saan madalas ay wala siya sa paningin ng karamihan. Sa bawat ngiti ng bata, sa bawat simpleng "Salamat po Kuya Mop", tila nagiging mas makulay ang kanyang mga araw kahit pa ang realidad ng buhay niya ay puno ng hirap at pagsubok. Maliwanag ang sikat ng araw na iyon. 10:00 ng umaga at abala si Mario sa paglilinis ng ikalawang palapag ng gusali. Sa hallway, pinupunasan niya ang mahabang pasilyo na patungo sa mga conference room. Hindi naman niya inakalang ang araw na iyon ay magiging isa sa pinakaimportanteng yugto ng kanyang buhay. "Mario, pakibilisan mo dyan ha?" wika ni Bert mula sa kabilang dulo. "May meeting daw sa taas mamaya." "Oo, sige," sagot ni Mario habang mabilis na pinupunasan ang gilid ng sahig. Kabisado na niya ang routine, magtrabaho ng tahimik at maayos, iwas gulo, iwas atraso sa supervisor. Ngunit biglang, sa gitna ng katahimikan, may sumigaw mula sa itaas na palapag. Isang matinis na tinig ng babae, uno ng takot. "Hawakan mo yung bata, huwag kang gagalaw." Natigilan si Mario. Agad niyang iniwan ang mop at tumakbo papunta sa hagdan. Habang tumatakbo, lalo pang lumakas ang sigawan. "May bata sa bintana!" sigaw ng isa. Pag-akyat niya sa ikatlong palapag, natulala siya sa nakita. Sa dulo ng hallway, sa loob ng isang opisina na may bukas na bintana, nakasampa si Nathan sa gilid ng mabagang lench. Ang maliit nitong paa ay halos dumudulas sa makinis na bakal. Walang tao sa mismong loob ng opisina maliban sa isang babaeng empleyado na halatang hindi alam ang gagawin at natataranta sa takot. Mabilis ang tibok ng puso ni Mario. "Nathan!" sigaw niya, pero tila hindi siya naririnig ng bata. Mukhang sinusubukan lang nitong abutin ang isang laruang nahulog sa labas ng bintana at naiipit sa gilid ng frame. Ang hangin mula sa taas ng gusali ay malakas
at bawat ihip ay tilang nagbabanta na mahulog ang bata. "Mario, huwag ka nang lumapit, baka mabigla yung bata." Sigaw ng isa pang empleyado mula sa koridor. Pero hindi nagdalawang isip si Mario. Tumakbo siya papasok sa opisina. Nilampasan ang mesa at mga upuan at sumampa sa isang malapit na mesa para maabot ang bata. "Nathan, dahan-dahan lang, huwag kang gagalaw," mahinang sabi niya habang unti-unting lumalapit. Nilingon siya ng bata, bakas ang kaba sa mukha. "Kuya Mop, nahulog yung kotse ko," nanginginig na sabi nito. "Huwag mo nang kunin, Nathan. Ako na ang bahala dyan." "Pero hawakan mo muna ako," sagot ni Mario, sabay abot ng kamay. Sa isang iglap, dumulas ang paa ng bata. Mabilis na umilos si Mario. Hinablot ang braso nito at hinila papasok sa loob. Sa lakas ng hatak, muntik na rin siyang mawalan ng balanse. Pero napigilan niya sa pamamagitan ng pagkapit sa gilid ng mesa. Nahulog silang dalawa sa sahig. Si Nathan ay ligtas, ngunit humahagulgol sa takot. Hawak-hawak pa rin ni Mario ang bata. Hinihimas ang likod nito para pakalmahin. "Okay ka lang? Wala kang sugat?" tanong niya, hinahabol ang hininga. Umilim si Nathan, pero kumapit ito sa leeg ni Mario na parang ayaw nang bumitaw. "Salamat po, Kuya Mop," bulong nito. Sa gilid, nag-uunahan ang ilang empleyado na tumakbo papasok. Ang babae, kanina na natataranta, ay lumapit at tinulungan si Mario makatayo. "Grabe, kung hindi ka dumating, ewan ko na lang." Isa pang empleyado ang nag-abot ng tubig kay Nathan, habang ang iba naman ay nag-ayos ng bintana at isinara ito ng mahigpit. May naririnig si Mario na bulungan sa paligid, puro pasasalamat at paghanga, ngunit para sa kanya, hindi iyon tungkol sa papuri. Ang mahalaga ay ligtas ang bata. "Pasensya na kung napasugod ako," sabi ni Mario sa isa sa mga staff na mukhang supervisor ng floor. "Hindi ko lang matiis na makita siyang nasa panganib." "Huwag ka nang magpasensya, malaking utang na loob namin sa iyo yan," sagot ng lalaki. Halatang gulat pa rin sa nangyari. Sa labas ng opisina, habang kinakalma si Nathan, napansin ni Mario ang ilang mata na nakatingin sa kanila mula sa kabilang gusali. Mga tao sa mga bintana, tila nakasaksi ng buong pangyari. Hindi niya ito binigyang pansin. Sa isip niya, baka mga usisero lang yun. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang isa sa mga bodyguard ni Angela. Mabilis at halatang kabado. Kinuha nito si Nathan mula sa pagkakayakap kay Mario. Pero bago pa sila umalis, mahigpit na kumapit ang bata sa braso ng janitor. "Kuya Mop, babalik ako ha," sabi nito bago sumama sa bodyguard palabas. Naiwan si Mario sa loob ng opisina, humihinga ng malalim. Marahang pinupunasan ang pawis sa noo. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa sarili ang biglang kabog ng kanyang dibdib. Hindi lang dahil sa kaba, kundi dahil sa alam niyang kahit papaano may isang buhay siyang nailigtas ngayong araw. At sa labas ng gusali, sa kabilang panig ng talsada, may isang taong hindi niya kilala ang nakamasid sa kanya mula sa mataas na bintana. Isang babaeng bihis na bihis, nakatayo ng tuwid at may ekspresyong hindi maipaliwanag habang pinapanood ang bawat galaw niya kanina. Ngunit si Mario, sa mga sandaling iyon, ay walang ideya na iyon pala ang ina ng batang kanyang sinagip at ang babaeng iyon ang magpapabago ng kanyang buhay sa mga darating na araw. Sa ilang minuto matapos ang halos trahedyang iyon, nanatili pa ring mabilis ang tibok ng puso ni Mario. Sa isip niya, hindi niya malilimutan ang eksaktong sandali nang tumulas ang paa ni Nathan at halos makita niya ang batang nauhulog mula sa ikatlong palapag. Ramdam niya pa rin sa mga kamay niya ang bigat at lamig ng braso ng bata habang hinahatak niya ito pabalik sa loob. "Kuya Mop?" Mahina ngunit malinaw na bulong ni Nathan habang nakayakap pa rin sa kanya. Tumango lang si Mario at sinubukang ngumiti. Kahit pakiramdam niya ay nanlalambot pa ang tuhod niya. Nakaalalay sa kanya ang isang babaeng empleyado na kanina ay halos hindi makagalaw sa sobrang kaba. "Grabe, kung hindi ka sumugod, baka hindi na natin alam ang nangyari," nanginginig nitong sabi. "Huwag na nating isipin yon," sagot ni Mario. Hinahaplos ang likod ni Nathan para kumalma ito. "Ang mahalaga,
Ligtas siya ngayon. Habang binabalik ni Mario si Nathan sa gitna ng opisina, naririnig niya ang mga bulungan ng ibang staff na nagsidatingan. May ilan pa na lumabas mula sa mga cubicle, halatang curious at nag-aalala. Ayun yung janitor, siya yung humila sa bata. Grabe, muntik na talaga yun. Lumapit ang isang security guard na hingal. Anong nangyari dito? Tanong nito, sabay tingin kay Mario. Bukas yung bintana, sir. Nasa gilid na si Nathan. Hinila ko na lang agad. Paliwanag ni Mario. Bakit walang bantay ang bata? Singit ng isang babaeng naka-uniform na mukhang kilala si Nathan. Iniwan ko lang siya saglit para kunin ang folder sa mesa ko. Ngunit naputol ang paliwanag niya nang magsimulang umiyak si Nathan. Marahang sinasabing, nahulog kasi yung kotse ko. Naupo si Mario sa gilid kasama ang bata. Nathan, kung may mahulog na laruan mo, huwag mo nang kukunin sa bintana, ha? Sabihin mo sa akin o sa kahit sinong kasama mo. Opo, mahina nitong tugon sabay higpit ng yakap sa leeg ni Mario. Nang marinig ang pag-iyak ng bata, isa pang staff ang nag-abot ng tubig kay Nathan. Habang sinisigurado nilang sarado na ang lahat ng bintana, pinunasan ni Mario ang pawis sa noo at saka lamang niya naramdaman ang bigat ng pangyayari. Isang maling galaw lang kanina at baka pareho silang nasa ospital o mas masama pa. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang isa sa mga bodyguard ni Angela. Agad nitong nilapitan si Nathan at tiningnan kung may sugat. Nathan, are you okay? Tanong nito. Tumango lang ang bata pero hindi bumibitaw kay Mario. Tumingin ang bodyguard kay Mario at marahang sinabi, salamat. Hindi ko alam kung paano, basta salamat. Walang masabi si Mario kundi wala yun. Basta ligtas siya. Sa pagbabalik ng katahimikan, sa opisina. Unti-unti na ring bumalik ang normal na galaw ng mga tao. Pero tibang tingin nila kay Mario ngayon. Ang lalaking dati halos hindi napapansin sa hallway ay ngayon ay pinag-uusapan, pinupuri at pinapasalamatan. May ilang nagbigay pa ng mabilis na tapik sa balikat niya bago bumalik sa trabaho. Habang pababa na siya para bumalik sa kanyang area, naramdaman niya ang pagod na parang mabigat sa katawan. Pinilit niyang ngumiti sa gwardiyang bumati sa kanya sa lobby. Mario, narinig ko yung nangyari sa taas. Astig ka raw, sabi nito. Wala yon, gusto ko lang naman tulungan yung bata. Sagot niya, sabay labas ng isang mahinang buntong hininga. Pagbalik niya sa ikalawang palapag, sinalubong siya ni Bert. Anong balita? Narinig ko may sumigaw na bata sa taas. Ligtas naman na, nahulog lang ang laruan, muntik na siyang mahulog din. Paliwanag ni Mario. Grabe, pare, kung ako yun, ewan ko na lang kung nagawa ko pa. Sabi ni Bert, halatang humahanga. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, hindi alam ni Mario na may iba pang pares ng mata na nakasubaybay sa buong pangyayari. Sa kabilang gusali, mula sa salaming bintana ng isang opisina, nakatayo si Angela Ramirez, CEO ng kumpanyang umuupa ng 3 palapag sa gusaling iyon. Sa kamay niya, mahigpit niyang hawak ang tasa ng kape na hindi man lang niya nalasahan. Mula sa distansya, nakita niya kung paano sumugod si Mario, walang pag-aalinlangan, para iligtas ang anak niyang si Nathan. Hindi niya marinig ang mga salita, pero malinaw sa kanya ang bawat galaw, ang mabilis na paglapit, ang mahigpit na pagkakahawak sa braso ng anak at ang pagyakap dito para matiyak na ligtas. Sa loob-loob ni Angela, nanlamig siya sa ideya kung ano ang pwedeng mangyari kung wala roon ang lalaking iyon. Samantala, bumalik si Mario sa kanyang gawain na para bang wala lang. Pinunasan niya ang natitirang bahagi ng hallway at kinuha ang mop para ipagpatuloy ang paglilinis. Hindi niya alam kung may magbabago ba pagkatapos ng araw na iyon o kung bukas ay babalik na lang lahat sa dati. Pero alam niya sa sarili na kung mauulit man, gagawin niya ulit ang ginawa niya, kahit pakapalit nito ang sarili niyang taligtasan. At sa tahimik na panahong iyon, habang abala siya sa pagpupunas ng sahig, hindi niya nararamdaman ang mabigat na tingin mula sa malayo. Ang tingin ng isang ina na ngayon ay may utang na loob sa kanya ng higit pa sa kayang sukatin ng pera o salita. Sa kabilang gusali, ilang metro ang layo mula sa eksenang nangyari, nakatayo si Angela Ramirez
sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang opisina. Hawak pa rin niya ang tasa ng kape na kanina pa lumalamig, habang ang mga mata ay nakatuon sa kabila, sa eksaktong opisina kung saan halos mahulog ang anak niya. Nakita niya ang lahat mula sa simula, ang maliit na figura ng anak niyang si Nathan na nakasampa sa bintana, ang pagmamadaling pagpasok ng lalaking nakaasul na uniforme ng maintenance staff, at ang mabilis na pag-abot nito bago tuluyang mahulog ang bata. Kahit hindi niya marinig ang usapan sa kabila, malinaw sa kanyang alaala ang tensyon ng mga galaw. Para bang bumagal ang oras noong makita niyang dumausdos ang paa ng anak niya, at sa parehong iglap ay humabol ang lalaking iyon, na sa mga susunod na minuto ay malalaman niyang si Mario pala. Para mailigtas ito mula sa kanyang kinatatayuan, ramdam niya ang unti-unting pagbabalik ng dugo sa kanyang mukha matapos ang ilang segundo ng halos pagkatulala. Sa loob ng ilang taon bilang CEO at bilang ina, bihira siyang mawala sa kontrol. Ngunit kanina sa mismong harap ng kanyang mga mata, muntik nang mawala sa kanya ang pinakamahalagang tao sa buhay niya. Ma'am Angela? Tawag ng assistant niyang si Clara. Nakakapasok lang sa opisina. May hawak na folder. Napansin nito ang malayo ang tingin ni Angela. Ayos lang po ba kayo? Bumaling si Angela at mabilis na ibinaling ang pingin sa folder, ngunit halatang may bakas pa ng kaba sa kanyang mga mata. Si Nathan, muntik na siyang mahulog, mahinang sabi nito, halos pabulong. Nanlaki ang mata ni Clara. Ano po? Sa kabila sa opisina ng isa sa mga tenant. Kung hindi dahil sa janitor na iyon, ewan ko. Huminto siya at huminga ng malalim, pinipilit ayusin ang tinig. Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo roon. Sa kabilang banda, si Mario naman ay bumalik na sa kanyang gawain sa ikalawang palapag, parang walang nangyari. Pero hindi nakaligtas sa kanya ang kakaibang reaksyon ng mga tao. Mga tingin ng paghanga, mga bulungan, at ilang mga pasimpleng tapik sa balikat. Hindi siya sanay sa ganun. Sanay siya na halos walang bumabati o nakakapansin sa kanya. Ngayon, para bang siya ang naging sentro ng atensyon kahit hindi niya naman ito hinangad. Habang pinupunasan niya ang sahig malapit sa elevator, lumapit si Bert dala ang kanyang mop. Pare, sikat ka ngayon ah, biro nito. Umiling si Mario. Hindi naman. Ginawa ko lang yung tama. What? Ginawa mo lang? Mario, may bata na muntik mahulog. Kung hindi ka kumilos, baka ewan. Kahit ako hindi ko alam kung magagawa ko yung ginawa mo. Sabi ni Bert, halatang humahanga. Basta ligtas siya, yun lang ang mahalaga. Tugon ni Mario, sabay yuko ulit para magpatuloy sa trabaho. Samantala, bumaba na mula sa kabilang gusali si Angela, kasama ang dalawang bodyguard at si Clara. Halos walang sinasabi si Angela habang naglalakad papunta sa entrance ng gusali ni Mario. Ngunit halata sa tindig at tingin niya ang determinasyon. Alam niyang kailangan niyang personal na makita at makausap ang taong nagligtas sa anak niya. Pagdating sa lobby, agad silang sinalubong ng guard. Magandang umaga po, ma'am. Sino po ang pakay ninyo? May empleyado ngayon rito? Janitor? Ang pangalan ay... Saglit siyang tumigil dahil hindi niya pa alam ang pangalan. Iyong nagligtas sa anak ko kanina. Nagkakatinginan ang dalawang guard at receptionist. Saka tumango ang isa. Ah, si Mario po. Nasa ikalawang palapag po siya ngayon, ma'am. Agad na sumakay si Angela sa elevator, kasama ang kanyang mga kasama. Sa bawat segundo ng pag-akyat, iniisip niya kung paano niya sisimulan ang usapan. Hindi siya sanay na magpakumbaba, lalo na sa mga hindi niya kilala. Pero ibang usapan kung buhay ng anak ang nakataya. Pagbukas ng pinto ng elevator, tumambad sa kanya ang tanawin ni Mario, na nakayuko, nakasombrero at abala sa pagmamop ng sahig. Hindi pa siya napapansin ng lalaki. Lumapit siya ng dahan-dahan. Excuse me, mahinang sabi ni Angela, ngunit may autoridad sa tinig. Napatingala si Mario at agad na inangat ang sombrero bilang respeto. Ma'am? Tanong niya. Halatang nagulat sa presensya ng isang paong kagalang-galang ang itsura. Ikaw ba si Mario? Tanong ni Angela, diretso sa punto. Opo ma'am, ako po yon. I'm Angela Ramirez, ina ni Nathan. Aniya. At sa unang pagkakataon mula kanina, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Gusto kong magpasalamat sa iyo.
Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na alam kung anong nangyari sa anak ko ngayon. Bahagyang namula si Mario at umiling. Wala yun, ma'am. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Kahit sino siguro sa kalagayang ko, gagawin din yon. Ngumiti si Angela, ngunit halatang nananatili ang bigat ng emosyon sa kanyang tinig. Hindi lahat ay may tapang para gawin ang ginawa mo. At para doon, may utang na loob ako sa'yo. Tahimik si Mario saglit bago sumagot. Salamat po, ma'am. Basta po ligtas si Nathan, masaya na ako roon. Bago umalis, dumingin si Angela ng matagal kay Mario. Para bang sinisiyasat hindi lang ang kanyang anyo, kundi pati na rin ang kanyang pagkatao. Sa isip niya, hindi iyon ang huling pagkakataon na mag-uusap sila. Alam niyang may paraan para maipakita ang kanyang pasasalamat at sisiguraduhin niyang magagawa niya iyon sa tamang oras. At habang lumalabas si Angela ng gusali, iniwan niya si Mario na may kakaibang tanong sa isip. Bakit ganun na lang ang tingin at tono ng isang babaeng tulad ni Angela sa kanya? Hindi niya alam na mula sa araw na iyon, magsisimula na ang isang serye ng mga pangyayari na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Kinabukasan, gaya ng nakagawian, maagang pumasok si Mario para simulan ang kanyang gawain bago pa dumagsa ang mga empleyado. Nasa lobby siya, naglilinis sa may gilid ng reception desk nang marinig niya ang mahihinang yabag na unti-unting lumalapit. Nang lingunin niya, nakita niya si Angela Ramirez, maayos ang ayos. Suot ang isang beige na blazer at simpleng pantalon pero dala pa rin ang presensya ng isang taong sanay na iginagalang saan man siya magpunta. Kasama niya ang 2 bodyguard pero sa sandaling iyon, halatang personal ang pakay niya. Napatigil si Mario sa pagmamop at magalang na nagbigay daan. Magandang umaga po, ma'am! Bati niya, bahagyang nakayuko. Magandang umaga rin, Mario. Sagot ni Angela na may malumanay na tono. Malayo sa istriktong imaheng, madalas niyang ipinapakita sa mga negosyasyon. May oras ka ba? Gusto sana kitang makausap? Medyo nabigla si Mario, pero agad siyang tumango. Opo, ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko? Ikinumpas ni Angela ang kamay patungo sa isang tahimik na bahagi ng lobby. Malapit sa indoor garden kung saan hindi sila madaling maririnig ng iba. Nang makaupo sila, nagsimula si Angela. Mario, gusto kong personal na magpasalamat sa ginawa mo kahapon. Alam kong sinabi ko na ito kahapon, pero hindi sapat ang simpleng salamat para sa ginawa mo para sa anak ko. Umiling si Mario. Wala po yun, ma'am. Sino man siguro ang nasa kalagayan ko ay gagawin din yon. Lahat tayo, kung may batang nasa panganib, hindi magdadalawang isip na tumulong. Napangiti si Angela, pero halata ang sinseridad sa kanyang tingin. Maari, oo, pero iba pa rin kapag may taong kumilos ng walang pag-aalinlangan. Alam mo ba, Mario, ilang segundo lang ang pagitan ng buhay at kamatayan ng anak ko kahapon? Kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon. Bahagyang napayuko si Mario. Basta po ligtas siya, ma'am. Iyon po ang mahalaga. Tahimik silang sandali bago muling nagsalita si Angela. Alam mo ba kung gaano kahalaga si Nathan sa akin? Wala na siyang ama. Ako na lang ang natitirang magulang niya. Kaya lahat ng paraan ginagawa ko para maprotektahan siya. At kahapon, ipinakita mo sa akin na may ibang tao pa rin na handang mag-alay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Nakaramdam ng bigat si Mario sa tono ng boses ni Angela. Hindi niya inaasahan na ang isang babaeng tulad nito na halatang sanay sa mundo ng negosyo at kapangyarihan ay magbubukas ng ganitong emosyonal na salaysay sa harap niya. Ma'am, maingat na sabi ni Mario. Hindi ko po hiningi ang kapalit o pasasalamat, pero nagpapasalamat ako sa tiwalang ibinibigay niyo sa akin sa mga salitang iyan. Ngumiti si Angela at inilabas mula sa kanyang bag ang isang puting sobre. Gusto ko sanang tanggapin mo ito bilang maliit na pasasalamat. Alam kong hindi nito matutumbasan ang ginawa mo, pero ito ay mula sa puso ko. Tumingin si Mario sa sobre, halatang nag-aalangan. Ma'am, salamat po, pero hindi na po kailangan. Sapat na po sa akin na ligtas si Nathan. Matagal siyang tinitigan ni Angela bago niya muling ibinaba ang sobre sa mesa.
Kung ayaw mong tanggapin ngayon, ayos lang. Pero sana, huwag mong sarhan ang pinto para sa tulong na gusto kong ibigay. Hindi lahat ng tulong ay nakasulat sa pera. Napangiti si Mario, bagaman may halong kaba. Sige po ma'am, naiintindihan ko. Maya-maya, dumating si Nathan kasama ang isang bodyguard. Nang makita si Mario, agad itong kumaway at tumakbo papunta sa kanya. Kuya Mop! Sigaw ng bata, sabay yakap sa kanyang bewang. Uy Nathan, bati ni Mario, bahagyang yumuko para magkapantay ang kanilang mga mata. Ayos ka na ba? Wala ka bang masakit? Wala na po, sabi ni Mommy, bayani ka daw. Masayang tugon ng bata. Napatingin si Mario kay Angela na nakangiting nakamasib sa kanila. Hindi ko po alam kung bayani ang tawag doon, Nathan. Pero masaya ako na okay ka. Basta bayani ka para sa akin, giit ng bata bago siya bumalik sa tabi ng kanyang ina. Tumayo si Angela at iniabot ang kamay kay Mario para makipaggamay. Mario, hindi ito ang huli nating pag-uusap. I want to know more about you. May utang na loob ako sa'yo na kailanman ay hindi ko hahayaang manatiling hindi nababayaran. Nagkamay sila at sa sandaling iyon, pakiramdam ni Mario ay may nagsisimulang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Isang koneksyon na alam niyang magdadala ng pagbabago sa kanyang buhay. Kahit hindi pa niya alam kung anong klaseng pagbabago iyon. Pagkatapos ng maikling usapan, umalis na sina Angela at Nathan pero naiwan si Mario na nakatitig sa kanilang papalayong anyo. Hindi niya maiwasang mag-isip kung ano ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Angela at kung paano nito mababago ang kanyang mga darating na araw. Makalipas ang isang araw mula nang makausap siya ni Angela sa lobby, abala si Mario sa pag-aayos ng mga basurahan sa basement nang bigla siyang tawagin ng guard sa intercom. Mario, pinapapunta ka raw sa main office ng tenant sa ika-22 palapag. Personal daw ni Ma'am Angela, sabi ng guard. Napakunot ang noo ni Mario. Hindi siya sanay na pinapatawag sa ganoong kataas na palapag. Lalo pat iyon ang opisina ng pinakamalaki at pinakamahalagang kliyente ng kusali. Medyo kabado, nagpalit muna siya ng malinis na polo uniform bago sumakay sa elevator. Sa bawat pag-angat ng elevator, ramdam niya ang kakaibang bigat sa dibdib. Pagdating niya sa floor, sinalubong siya ng receptionist. Ah, kayo po si Mang Mario? Dito po kayo. Nasa boardroom na po si Ma'am Angela. Hinihintay kayo. Binuksan ang pinto at doon niyang nakita si Angela na nakaupo sa gitna ng mahabang mesa, may hawak na tasa ng kape. Nasa tabi nito si Nathan na abala sa pagguhit sa isang sketchpad. Pagpasok ni Mario, agad siyang ngumiti ang bata. Kuya Mac! Lumapit si Mario at magalang na tumango. Magandang umaga po ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tumayo si Angela at ngumiti ng bahagya. Mario, gusto lang kitang imbitahan dito para personal kong maiparating ang pasasalamat ko. Alam kong kahapon ay hindi mo tinanggap ang maliit na pasasalamat na iniabot ko. Pero ngayong araw, nais kong ipakita sa iyo na ang pagkilala ay hindi laging tungkol sa pera. Lumapit siya sa gilid ng mesa at may kinuha mula sa isang maliit na kahon. Pagbukas nito, nakita ni Mario ang isang makintab na plake na may nakaukit. Certificate of Heroism for extraordinary courage and selflessness in saving a life. Parang nanlamig si Mario sa nakita. Ma'am, sobra naman po ito. Hindi ko po inasahan. Hindi mo man ito hiningi pero karapat-dapat ka, tugon ni Angela. Ginawa ko ring personal na ipaalam sa building management ang ginawa mo. At pinasa nila ang ulat sa headquarters. Lahat ng tao sa kumpanyang ito, pati ang mga kliyente namin, malalaman ang ginawa mo para kay Nathan. Namula ang pisngi ni Mario, hindi dahil sa hiya kundi sa bigat ng emosyon. Sa loob ng maraming taon bilang janitor, halos walang nakakapansin sa kanya. Pero ngayon ay para bang binibigyang halaga ang kanyang presensya. Salamat po ma'am. Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang kabutihang ito, sabi niya, nanginginig ang boses. Huwag mo nang isipin na may babayaran ka, sagot ni Angela. Ang kabutihan, kapag ibinahagi mo, natural lang na bumabalik sa iyo. Pero gusto ko ring malaman mo na bukas ang pintuan ko para sa iyo
kung sakaling kailangan mo ng tulong o payo. Habang nag-uusap sila, tumayo si Nathan at lumapit kay Mario, dala ang kanyang sketchpad. "Kuya Mop, ginawa kita ng drawing." Inabot niya ang papel at doon ay makikita ang isang larawan ng dalawang tao sa tabi ng bintana, isang bata at isang lalaking may hawak na mop. Pareho silang nakaniti. Napaniti si Mario at tinapik ang balikat ng bata. "Salamat Nathan, itatago ko ito. Pangako po, paglaki ko, tutulong din ako sa ibang tao tulad ng ginawa niyo." Sabi ng bata, puno ng determinasyon. Muling bumalik si Angela sa upuan niya at nagsalita. "Mario, may isa pa akong alok. Nakausap ko ang HR ng building management at inirekomenda kita para sa mas mataas na posisyon, Building Maintenance Supervisor. Mas mataas ang sahod, may benepisyo at hindi ka na kailangang magtrabaho ng sobrang overtime para kumita ng sapat." Nanlaki ang mata ni Mario. "Ma'am, baka hindi po ako qualified? Hindi po ako sanay sa mga papel at mga report." "Walang problema," sabi ni Angela. "May training at tutulungan ka namin. Ang importante, marunong kang magdesisyon sa tamang oras at may manasakit sa kapwa. Iyan ang mga bagay na hindi natuturo sa kahit anong seminar." Tahimik si Mario ng ilang segundo, iniisip ang lahat ng sinabi ni Angela. Sa huli, tumango siya. "Kung iyon po ang tingin nyo, tatanggapin ko po. Pero pangako, gagawin ko ang lahat para hindi kayo mapahiya." Mumiti si Angela, halatang kontento sa sagot niya. "Hindi ako nagkakamali sa pagtiwala sa iyo, Mario." Bago umalis, iniabot ni Angela ang plake kay Mario. "Dalhin mo ito sa bahay mo para kapag may araw na pakiramdam mo ay wala kang halaga, maalala mong may araw na naging bayani ka." Paglabas ni Mario mula sa boardroom, dala niya ang plake at ang drawing ni Nathan. Habang bumababa sa elevator, ramdam niya ang kakaibang init sa dibdib. Hindi ito dahil sa promosyon o sa material na bagay, kundi dahil sa kaalaman na sa wakas may mga mata nang nakakakita sa kanya, hindi lang bilang isang janitor, kundi bilang isang tao na may halaga at kakayahan. 2 linggo matapos matanggap ni Mario ang plake at alok na bagong posisyon, nagsimula na ang pagbabago sa takbo ng kanyang araw-araw. Noong una, may kaba pa siyang nararamdaman sa pag-upo sa bagong mesa na ibinigay sa kanya sa maliit na opisina para sa mga supervisor ng building maintenance. Hindi na siya basta-basta nakakalat sa lahat ng palapag na may mop at walis. Ngayon, may checklist na siyang sinusunod, may mga reporta kailangan isumite at may mga taong kailangang i-assign sa iba't ibang gawain. Isang umaga, dumating si Bert, dala ang ilang request forms. "Pare, ikaw na pala ngayon ang nagpapapirma ng ganito? Ang galing mo na ha, Supervisor Mario." Biro nito, sabay abot ng mga papeles. Napatawa si Mario at umiling. "Huwag mo akong biruin ng ganyan, Bert. Pareho pa rin tayo. Nagtatrabaho para sa pamilya. Pero oo, mas malaki na nga ang responsibilidad ko ngayon." Sa bagong posisyon niya, mas mataas na ang sahod at mas magaan ang oras dahil hindi na siya nakatali sa pisikal na mabibigat na gawain buong araw. Pero kapalit nito, kailangan niyang magplano, mag-monitor ng supplies at tiyakin na maayos ang trabaho ng mga tao niya. Sa una, may ilang empleyado na parang nagdadalawang isip sundin siya. Dahil dati kapantay lang nila siya sa trabaho. Ngunit sa tulong ng kanyang mahinahong ugali at pagiging patas sa pagtrato, unti-unti niyang nakukuha ang respeto ng lahat. Isang hapon matapos ang inspeksyon sa ilang palapag, nakatanggap siya ng tawag mula sa HR. "Mario, gusto ka raw makausap ni Ma'am Angela mamaya. May kinalaman daw sa isang project." Medyo nagtata siya pero agad din nagpunta sa opisina ng CEO. Pagpasok niya, nakita niya si Angela na nakatingin sa laptop. Pero agad siyang nginitian nang makita siya. "Mario, pasok ka. Maupo ka muna. Magandang hapon po, ma'am." Bati niya sabay upo. "Mario, may plano akong ayusin at palawakin ang maintenance system ng buong kumpanya dito sa building. Gusto kong ikaw ang mamuno sa proyekto. Temporary assignment lang, pero malaking bagay ito. Hindi lang tungkol sa paglilinis o pagsasaayos ng gamit, kundi pati sa pag-manage ng budget at pakikipag-ugnayan sa suppliers." Nanlaki ang mata ni Mario.
Ma'am, hindi po ba masyadong malaki yan para sa akin? Wala po akong masyadong alam sa paghawak ng budget. May mga taong tutulong sa'yo, paliwanag ni Angela. Pero gusto kong mayroong mamumuno na alam ang aktwal na trabaho at may malasakit sa mga tao. Ikaw yon, Mario. Napaisip siya saglit. Alam niyang malaking haming ito, pero naalala niya rin ang mga salitang binitiwan niya nun, na gagawin niya ang lahat para hindi mapahiya si Angela. Kaya tumango siya. Kung iyon po ang gusto niyo, tatanggapin ko. Ma'am, ngumiti si Angela at tumayo para makipagkamay. I know you'll do well. Hindi kita pipiliin kung hindi ako sigurado. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Mario sa proyekto. Araw-araw ay kausap niya ang mga supplier ng cleaning materials, nag-i-inspeksyon ng kagamitan, at nakikipag-meeting sa engineering team para tiyakin na maayos ang bentilasyon at mga ilaw sa bawat palapag. Bagamat nakakapagod, ramdam niya ang kakaibang sigla sa bawat gawain. Hindi lang dahil sa bagong sahod, kundi dahil sa tiwala na ibinigay sa kanya. Isang gabi, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang maliit na opisina, napadaan si Nathan kasama ang yaya nito. Kuya Mop, tawag ng bata, sabay takbo papasok. Uy, Nathan, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't gabi na? Tutunong ni Mario, sabay yuko para salubungin ang bata. Sumama lang ako kay Mommy, may meeting siya. Sabi ko gusto kong makita ka, ang dami mong papel, tulungan kita? Sabi ni Nathan na tila masayang-masaya na makita siya. Napatawa si Mario. Naku, salamat, pero baka magulo pa lalo to pag tinulungan mo. Biglang pumasok si Angela, nakangiti habang pinapanood ang anak. Nathan, hindi pwedeng istorbohin si Kuya Mario habang nagtatrabaho. Pero mukhang tuwang-tuwa ka sa kanya. Opo, Mommy, kasi bayani siya, sagot ni Nathan nang walang pag-aalinlangan. Sandaling natahimik si Angela at tumingin kay Mario. Nakikita mo, Mario? Hindi lang ako ang humahanga sa'yo. Matapos umalis ang mag-ina, napaupo si Mario sa kanyang mesa, nakangiti mag-isa. Noon lang yan naramdaman ng malinaw na kahit nagaling siya sa pinakamapabang posisyon sa gusali, kaya niyang makipagsabayan at magtagumpay basta may determinasyon at tiwala. At sa puso niya, alam niyang ang mga bagong oportunidad na ito ay simula pa lamang ng mas malalaking pagbabago sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Makalipas ang 3 buwan mula nang italaga si Mario bilang Building Maintenance Supervisor at bigyan ng responsibilidad sa proyekto ni Angela, malaki na ang ipinagbago ng takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya kagaya ng dati na halos araw-araw ay nakayuko sa mop at walis, pagod at balot ng pawis hanggang gabi. Ngayon, bagaman abala pa rin, mas organisado na ang oras niya at may sapat na panahon na rin siya para sa pamilya. Isang Sabado ng umaga, nagpadala siya ng mas malaking halaga sa kapatid niyang si Marites para sa matrikula ni Liza. Tumawag agad si Marites, halos maiyak sa tuwa. Mario, sobra-sobrang tulong nito. Hindi na natin kailangang umutang para sa enrollment ni Liza. Salamat, kapatid. Napangiti si Mario sa kabilang linya. Huwag mo nang pasalamatan. Para sa anak ko yon at para kay inay. Siguraduhin mo lang na mabibili rin ang mga gamot niya sa tamang oras. Oo, Mario. Naging mas magaan ang lahat simula nung na-promote ka. Parang ang bilis ng pagbabago sa buhay mo. Wika ni Marites, halatang proud sa kapatid. Hindi lang iyon, naipaayos na rin niya ang bubong ng bahay ng kanilang ina sa probinsya na dati tumutulo tuwing umuulan. Sa tuwing tumatawag siya sa bahay, naririnig niya ang mas masayang tinig ng kanyang ina na dati palaging may reklamo sa sakit ng katawan. Sa trabaho naman, naging inspirasyon siya sa mga dating kasamahan. Kapag nakikita siya ng mga dati niyang kahanay sa pagwawalis at pag-aayos, may mga bumabati. Supervisor Mario, kamusta? At may halong paghanga ang tono. Tinatrato niya pa rin silang parang kapantay at madalas ay siya pa ang tumutulong magbuhat ng mabibigat na bagay kapag kinakailangan. Isang hapon sa opisina, dumating si Angela
para tingnan ang progreso ng maintenance project. "Mario, I'm impressed," sabi niya habang tinitingnan ang mga report. "Maganda ang sistema mo. Maayos ang turnover ng supplies at bumaba ang reklamo ng mga tenant tungkol sa kalinisan at pag-ayos ng gusali." "Salamat po, ma'am. Lahat po ng ito ay dahil sa tulong ng team. Kung wala sila, mahirap pong gawin," sagot ni Mario. Tumango si Angela. "Isa yan sa dahilan kung bakit magaling kang leader. Hindi ka nakakalimot sa mga taong kasama mo sa trabaho." Habang naglalakad sila sa hallway, biglang dumating si Nathan mula sa kabilang direksyon kasama ang yaya nito. "Kuya Mop," masayang bati ng bata, sabay takbo papunta kay Mario. Napatawa si Mario at yumuko para salubungin ang bata. "Nathan, kumusta ka na?" "Okay po. Alam mo, ikinuwento ko sa mga kaklase ko yung ginawa mo para sa akin. Sabi nila, bayani ka raw talaga." Buong pagmamalaking sabi ng bata. Napatingin si Angela kay Mario, nakangiti. "Mukhang buong klase ng anak ko ay alam na ang tungkol sa'yo. Siguro isang araw, gusto kitang dalhin sa school niya para ipakilala sa kanila." "Naku ma'am, nakakahiya naman po," sagot ni Mario, pero halata ang tuwa sa kanyang mukha. Sa sumunod na linggo, isang bagay ang nagpasaya palalo kay Mario. Inalok siya ng libreng training ng building management sa paggamit ng computer at paggawa ng basic reports. Kahit nahirapan siya sa umpisa, lalo na sa pag-type at paggamit ng mouse, hindi siya sumuko. Minsan ay magdamag siyang nag-iinsayo sa lumang laptop na binili niya mula sa sweldo, kahit na mabagal ito at madaling uminit. Minsan, nadatnan siya ni Bert sa opisina pagkatapos ng shift, nagpa-practice mag-type. "Pare, baka naman maging IT expert ka na niyan," biro ni Bert. "Hindi naman," sagot ni Mario, nakangiti. "Pero gusto ko lang na kahit papaano, matutunan ko rin yung ibang aspeto ng trabaho. Hindi lang puro gawa ng kamay." Sa bawat linggo, unti-unti niyang nararamdaman na lumalawak ang mundo niya. Hindi na lang siya basta empleyado na nag-aabang ng sweldo para itawid ang susunod na buwan. Ngayon, may plano na siya. May ipon, may bagong kasanayan at may mas malinaw na direksyon sa buhay. Isang gabi bago siya umuwi, dumaan ulit sa opisina niya si Angela. "Mario, gusto ko lang sabihin na proud ako sa progreso mo. Alam mo, hindi lahat ng tao, kahit bigyan ng pagkakataon, marunong gamitin ito para umunlad. Pero ikaw, kitang-kita ko na sinusulit mo ang bawat oportunidad." Nagpasalamat si Mario, nakatingin sa plake na nakapatong sa gilid ng mesa niya. "Ma'am, dati iniisip ko baka hanggang janitor na lang talaga ako. Pero ngayon, pakiramdam ko kahit paano may pwede pa akong marating." At sa gabing iyon, habang sakay siya ng jeep pa uwi, bit-bit ang isang maliit na bag na may lamang pagkain para sa hapunan, napangiti siya mag-isa. Hindi dahil sa pera o sa posisyon, kundi dahil sa pakiramdam na unti-unti, nagiging mas maayos na tao siya. Para sa sarili niya, para sa pamilya niya, at para sa mga taong naniniwala sa kanya. Sa kabila ng pag-angat ng posisyon ni Mario at ng mas maayos na daloy ng kanyang buhay, hindi rin naiwasan na dumating ang panibagong hamon. Isang umaga, habang nagkakape sa maliit na opisina ng maintenance department, dumating ang security head ng gusali, si Mang Lando, na halatang may dinadala. "Mario, simula nito, may ipapaabot ako sa iyo mula sa management. May bagong proyekto sa gusali. Magkakaroon ng high security upgrade para sa isa sa mga kumpanya rito. Ibig sabihin, mas istrikto ang monitoring at mas maraming protocols na ipapatupad." "Anong ibig sabihin nun para sa atin?" tanong ni Mario habang inaayos ang checklist ng mga gawain para sa araw na iyon. "Ibig sabihin, ikaw at ang team mo ay magiging katuwang ng security para siguraduhin na walang makakapasok na hindi autorisado, pati na sa deliveries at equipment. Mas mabigat na trabaho at mas mahigpit ang mga supervisor sa taas," paliwanag ni Mang Lando. Sa una, inisip ni Mario na kaya naman iyon
basta't maayos ang koordinasyon ng lahat. Pero ilan araw pa lang ang lumipas, lumutang na ang problema. May mga empleyado mula sa ibang kumpanya na nagrereklamo na masyadong mabagal ang proseso ng pagpasok ng deliveries. At may ilang staff na nagiging padalos-dalos sa pag-check ng gamit para lang matapos agad. Isang hapon habang ini-inspeksyon niya ang loading bay, napansin ni Mario ang isang lalaking empleyado ng isa sa mga tenant na parang nagmamadaling magpasok ng malaking kahon sa service elevator. "Boss, anong laman yan? Pakibuksan muna bago ipasok," utos ni Mario. "Hindi na kailangan, sir. Urgent ito at may approval na sa taas," sagot ng lalaki, halatang naiirita. "Pasensya na, pero may bago tayong protocol. Lahat ng gamit dadaan sa inspeksyon." Matatag na sagot ni Mario. Napilitan ng lalaki na buksan ang kahon at doon nakita ni Mario na bukod sa mga nakalistang gamit, may ilang kahina-hinalang electronic devices na walang dokumento. Agad niyang tinawag ang security at nang suriin nila, nalaman na ito pala ay parte ng ilegal na pag-install ng isang unauthorized network device sa gusali. Posibleng magamit para sa hacking o data theft. Pagkatapos ng insidente, tinawag siya ng operations manager para magpaliwanag. "Mario, salamat sa presence of mind mo. Kung nakalusot yan, malaki ang pinsala sa kumpanya. At hindi lang yon, posibleng maaapektuhan pati ang reputasyon ng buong gusali." "Trabaho lang po, ma'am," sagot ni Mario. Kahit sa loob-loob niya, ramdam niya ang kabog ng dibdib. Kung hindi niya nahuli iyon, baka siya rin ang managot sa huli. Kinagabihan, tumawag si Angela. "Mario, narinig ko ang nangyari. Alam mo ba na ang kumpanya kung saan muntik makalusot ang ilegal na kagamitan ay may koneksyon sa isa sa aming pinakamalaking kliyente? Kung hindi ka naging alerto, baka nawalan kami ng milyon-milyong halaga ng kontrata." Tahimik lang si Mario sa kabilang linya. Pero ramdam ni Angela ang bigat ng ginawa niya. Hindi lang basta kabutihan ang ipinakita mo ngayon, Mario, kundi integridad. Hindi lahat ng tao may tapang na ipatupad ang tama kahit may humaharang o nagmamadali. Sa mga sumunod na linggo, mas naging mahigpit ang monitoring sa gusali. Mas dumami ang trabaho ni Mario dahil kailangan niyang mag-coordinate araw-araw sa security team at siguraduhin na updated ang lahat ng staff sa bagong patakaran. May ilan sa kanyang mga tauhan na nagrereklamo. "Boss Mario, parang sobra na ito. Dati wala namang ganito kahigpit. Tapos ngayon kahit maliit na bag pinapabuksan natin," hinaing ng isa sa mga cleaning staff. Alam ni Mario na hindi madaling tanggapin ang biglang pagbabago. Pero alam din niyang mas mahalaga ang kaligtasan ng lahat. "Alam ko na mahirap at dagdag trabaho ito. Pero mas mabuti na yung doble ingat kaysa magsisi tayo kapag may nangyaring masama. Pasensya nga, pero kailangan nating sumunod." Isang gabi, habang nagro-round siya sa rooftop area para inspeksyonin ang mga air conditioning units, nadaanan niya ang isang grupo ng mga empleyado mula sa ibang kumpanya na tila nagmamadaling bumaba. Nagtaka siya at sumilip sa pinanggalingan ng mga ito. Laking gulat niya nang makita ang ilang tools na nakakalat at mukhang may sinira sa isa sa mga security cameras. Agad niyang tinawag ang security at nahuli ang mga ito. Kinumpirma ng investigasyon na sinusubukan nilang i-disable ang ilang cameras para makalusot ang mga kasabwat nilang magpapasok ng unauthorized equipment. Muling napuri si Mario ng management at lalo pang tumibay ang tiwala ni Angela sa kanya. "Hindi ka lang basta supervisor, Mario. Isa kang haligi ng seguridad dito sa gusali," sabi ni Angela sa isang pulong. Para kay Mario, ang lahat ng ito ay hindi lang basta trabaho. Alam niyang bawat aksyon niya ay may epekto sa mas malaking larawan, sa kaligtasan ng mga tao, sa reputasyon ng gusali, at sa tiwala ng mga taong umaasa sa kanya. At kahit minsan ay nakakapagod, alam niyang sulit ang lahat ng iyon kapag nakikita niyang maayos at ligtas ang lahat ng tao sa paligid niya. Makalipas ang ilang araw mula sa pangalawang insidente ng tangkang iligal na pagpasok ng kagamitan sa gusali, tila mas naging tahimik ang paligid. Ngunit para kay Mario, alam niyang hindi ibig sabihin nito ay ligtas na sila sa lahat ng panganib.
araw-araw pa rin siyang nagsasagawa ng inspeksyon mula basement hanggang rooftop para matiyak na walang kahina-hinalang galaw. Isang umaga, habang abala siya sa pag-aayos ng maintenance schedule sa kanyang opisina, biglang pumasok si Angela nang walang pasamang bodyguard. Medyo ikinagulat ito ni Mario dahil bihira niya itong makita na walang kasama, lalo na't mataas ang profile nito bilang CEO. Mario, wika ni Angela, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Tumayo agad si Mario at itinabi ang hawak na clipboard. Opo ma'am, maupo po kayo. Umupo si Angela sa maliit na silya sa tapat niya at tumingin ng diretso sa kanya. Gusto ko lang sabihin na simula nang iligtas mo si Nathan at mahuli ang 2 insidente ng security breach, iba na ang tingin ko sa'yo. Hindi lang bilang empleyado ng building, kundi bilang taong maaasahan sa kahit anong sitwasyon. Napakamot ng batok si Mario. Medyo nailang sa papuri. Salamat po ma'am, pero ginagawa ko lang naman po ang trabaho ko. Umiling si Angela. Hindi lang trabaho ang ginawa mo, Mario. Hindi lahat ng tao kayang magsakripisyo ng sarili para sa ibang tao. Lalo na kung hindi mo naman kaano-ano. At higit pa roon, nakita ko kung paano ka magdesisyon sa gitna ng tensyon. Yan ang klase ng leader na gusto kong kasama sa negosyo. Negosyo po? Tanong ni Mario, hindi sigurado kung saan papunta ang usapan. Ngumiti si Angela. Oo, alam kong malayo ito sa nakasanayan mo. Pero iniisip kong sana'y makasama ka sa isang proyekto na hawak mismo ng kumpanya ko, hindi lang ng building management. May expansion kasi kami sa isa pang gusali sa Quezon City at gusto kong ikaw ang mag-head ng maintenance at security coordination doon. Nanlaki ang mata ni Mario. Ma'am, malaking bagay po yan. Pero hindi po ba masyadong mabigat para sa akin? Ngayon pa lang po ako nasasanay sa posisyon ko dito. Iyon ang punto, Mario. Paliwanag ni Angela. Kaya ko ito ibinibigay sa'yo kasi alam kong kaya mong matuto at mag-adjust. Napatunayan mo na sa akin na hindi ka basta sumusunod lang. Marunong kang magplano, magdesisyon at tumindig para sa tama, kahit mahirap. Tahimik si Mario sandali. Sa loob-loob niya, dama niya ang kaba at saya. Noong ilang buwan lang ang nakalilipas, janitor lang siya na halos walang nakakakilala sa gusali. Ngayon, pinagkakatiwalaan siya ng isang milyonaryang CEO para sa mas malaking responsibilidad. Kung sa tingin niyo po ay kaya ko, ma'am, tatanggapin ko po. Basta gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabigo. Wika ni Mario, puno ng determinasyon. Nakangiti si Angela at sa unang pagkakataon, may bakas ng init at personal na pagpapahalaga sa boses nito. Hindi pa ako nagkakamali sa tiwala ko sa iyo, Mario. At alam kong hindi rin ako magkakamali ngayon. Bago ito umalis, tumigil muna si Angela sa may pintuan at binitawan ang isang huling salita. Alam mo, kung minsan, hindi mo kailangang dugo o apelido para maging bahagi ng pamilya. Minsan, sapat na yung ipakita mong tunay kang may malasakit. Pagkaalis ni Angela, napaupo si Mario sa kanyang upuan, nakatingin sa maliit na plake na nakapatong sa mesa. Sa isip niya, totoo nga ang sinabi nito. Hindi lang siya basta empleyado ngayon. May mga taong naniniwala sa kanya at nakikita ang kanyang halaga. Kinagabihan, ikinuwento niya kay Marites ang bagong oportunidad. Ate, hindi ko alam kung paano nangyayari lahat to. Parang kailan lang, nag-aalala tayo kung sapat ang pera para sa matrikula ni Liza. Ngayon, may bago na naman akong trabaho na mas malaki pa ang responsibilidad. Mario, dahil yan sa kabutihan mo, hindi ka lang basta masipag, matino ka rin at marunong magpakatao. Kaya ka pinagpapala. Sagot ni Marites sa kabilang linya, halatang proud sa kapatid. Sa mga sumunod na araw, mas naging magaan ang pakikitungo ng ibang empleyado kay Mario. May mga bago at lumang kasamahan na lumalapit para humingi ng payo. Hindi lang sa trabaho, kundi pati sa personal na problema. Lagi siyang handang makinig at magbigay ng payo sa abot ng kanyang makakaya. Isang tanghali habang kumakain sa pantry, lumapit si Bert at biniro siya. Pare, baka sa susunod na buwan, hindi na kita makausap kasi magiging boss ka na sa Quezon City. Napangiti si Mario, boss o hindi, pareho pa rin tayo. Basta trabaho, sama-sama. Sa loob-loob ni Mario, alam niyang malayo pa ang tatahakin niya. Marami pa siyang kailangang matutunan
at pagdaanan. Pero sa bawat tiwalang ibinibigay sa kanya, lalo siyang tumitibay at lumalalim ang kanyang pangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng taong naniniwala sa kanya. Makalipas ang 6 na buwan mula nang ipagkatiwala sa kanya ni Angela ang mas malaking responsibilidad sa gusali, ramdam na ramdam ni Mario ang pagbabago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi lang sa trabaho siya umangat, kundi pati sa personal niyang buhay ay malaki ang nabago. Isang umaga ng Sabado, maaga siyang gumising para ihanda ang mga papeles at ipon na balak niyang ipadala sa probinsya. Habang nag-aayos ng envelope, tinawagan niya si Marites. "Ate, ngayong buwan, may dagdag akong padala. Gamitin mo yung sobra para makapagsimula ka ng maliit na tindahan sa harap ng bahay, para may dagdag kita tayo." Nagulat si Marites sa kabilang linya. "Mario, seryoso ka? Noon nga, hirap ka pa magpadala para sa gamot ni inay. Tapos ngayon, tindahan na ang iniisip mo?" Napangiti si Mario. "Ate, hindi na kagaya dati. May trabaho na ako na mas maayos ang kita. At matagal ko ng pangarap na may maliit tayong negosyo sa probinsya para kahit papano may backup tayo." Sa sumunod na linggo, natupad ang plano. Nagtayo si Marites ng maliit na sari-sari store sa tapat ng bahay. Sa unang buwan pa lang, kumikita na ito ng sapat para makatulong sa mga gastusin at gamot ni inay. Naging malaking ginhawa iyon para sa pamilya. Hindi lang iyon ang nagbago. Sa tulong ng ipon niya, nakapag-enroll si Mario sa isang short course sa gabi, Basic Building Management and Safety Training. Kahit pagod mula sa trabaho, pumapasok siya 2 beses sa isang linggo para matuto ng mas teknikal na aspeto ng trabaho niya. Madalas ay kasama niya si Bert na sumama na rin sa kurso. "Pare, akalain mo to, dati ang hawak natin mop at walis. Ngayon, may hawak na tayong mga manual at blueprint." Biro ni Bert isang gabi matapos ang klase. "Tama, kasi kung gusto nating umasenso, kailangan din nating magdagdag ng alam." Sagot ni Mario, seryoso pero may halong ngiti. Pagdating sa gusali, lalo pang dumami ang humahanga sa kanya. May mga empleyado mula sa ibang kumpanya na bumabati na rin sa kanya at kumukuha ng payo sa mga bagay na may kinalaman sa building maintenance. Hindi na siya basta-basta nakikita bilang kuya mo lang, kundi isang superbisado na may alam at malasakit. Isang araw, matapos ang inspeksyon sa rooftop, bumaba si Mario sa lobby at nasalubong si Nathan na galing sa school. "Kuya Mario!" tawag ng bata, sabay takbo papunta sa kanya. "Uy, Nathan, kumusta ang school?" tanong ni Mario. "Okay naman po. Alam mo, sa drawing class namin, ikaw po ulit yung dinrawing ko. Sabi ng teacher ko, inspiring ka raw." Proud na sabi ng bata. Napangiti si Mario at tinapik ang balikat ni Nathan. "Salamat Nathan, hindi ko alam na magiging inspirasyon ako sa mga bata." Lumapit si Angela na kararating lang mula sa sasakyan. "Mario, natutuwa ako na hanggang ngayon hindi nawawala yung koneksyon niyo ni Nathan. Isa ka ng mahalagang tao sa buhay niya at sa akin din." Nagpasalamat si Mario. "Sa totoo lang, malaking parte ng pagbabago ko ay dahil sa tiwala niyo. Kung hindi dahil doon, baka hanggang ngayon janitor pa rin ako na walang direksyon." "Kaya nga patuloy kitang susuportahan," sagot ni Angela. "At hindi lang ako, pati si Nathan, lagi kang ipinagmamalaki." Sa mga sumunod na buwan, lumago rin ang ipon ni Mario. Nagsimula siyang magplano para sa isang bagay na matagal na niyang pinapangarap, ang magpatayo ng sarili niyang bahay sa probinsya. Gusto niyang kapag dumating ang panahon na magretiro siya, may matitirhan siyang maayos kasama ang pamilya. Isang gabi, habang kausap ang kanyang anak na si Liza sa video call, ibinahagi niya ang plano. "Anak, balak ko nang simulan yung bahay natin sa probinsya. Para pag uwi mo dito pagkatapos ng pag-aaral mo, may sarili na tayong tahanan." Halos maiyak sa tuwa si Liza. "Tatay, matagal ko ng pangarap yun. Salamat po sa lahat ng sakripisyo." Sa puntong iyon, naramdaman ni Mario na lahat ng pinaghirapan niya ay nagbubunga na. Hindi man naging madali ang pag-angat niya, bawat araw na ginugol niya sa trabaho, bawat pawis at pagod
ay unti-unti nang nagbabayad sa pamamagitan ng mas magandang kinabukasan para sa kanya at sa kanyang pamilya. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyan napapatunayan sa sarili na minsan, isang mabuting gawa lang ang simula ng lahat. Isang gawa na hindi niya inasahan na magdadala sa kanya sa rurok ng mga personal niyang tagumpay. Isang buwan matapos magsimula ang maliit na tindahan ni Marites at tuluyan ng umusad ang plano ni Mario para sa pagpapatayo ng bahay sa probinsya. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa HR ng gusali. Supervisor Mario, required attendance po kayo bukas sa annual corporate event ng building management. Formal attire. Napakunot ang noo ni Mario. Hindi siya sanay sa mga ganitong pagtitipon. Noon, kapag may event ang building, siya at ang iba pang utility staff ay nasa likod lang, abala sa pag-aayos ng upuan, paghahanda ng pagkain, at paglilinis pagkatapos. Ngayon, iniimbitahan siya bilang isa sa mga dadalo. Kinabukasan, maaga siyang nagpunta sa venue, isang malaki at eleganteng function hall sa loob din ng gusali. Suot niya ang pinahiram na itim na blazer at puting polo ni Bert, na bahagyang maluwag pero maayos tingnan. Nang pumasok siya, may mga empleyado at opisyal na bumabati sa kanya na para bang hindi na siya yung dating tahimik na janitor na hindi nila pinapansin. Habang abala ang lahat sa paghahanda, nilapitan siya ni Angela. Eleganteng-elegante ito sa suot na navy blue dress at may kasamang ngiti na puno ng kumpiyansa. Mario, salamat at nakarating ka. May mahalaga akong plano ngayong gabi. Medyo ay nabahan si Mario. Ma'am, ano pong plano? Mumiti lang si Angela. Basta makinig ka lang mamaya. Nang magsimula ang programa, nagkaroon muna ng ilang talumpati mula sa mga department heads at ilang piling empleyado. Pagkatapos, tumayo si Angela at umakyat sa entablado. Magandang gabi sa inyong lahat. Taon-taon, binibigyang pagkilala natin ang mga taong nagpakita ng kahusayan sa trabaho. Pero ngayong gabi, gusto kong magbigay ng espesyal na parangal sa isang tao na hindi lang nagsilbi sa kanyang tungkulin, kundi naging inspirasyon sa ating lahat. Napatingin si Mario sa paligid. Iniisip kung sino ang tinutukoy ni Angela. Isang lalaking nagsimula bilang janitor sa gusaling ito, ngunit sa pamamagitan ng kanyang katapatan, sipag at malasakit, nagbukas ng pinto para sa mas malaking oportunidad. Isang lalaking nagligtas sa buhay ng aking anak at 2 beses tumulong upang maiwasan ang banta sa seguridad ng gusali. Ladies and gentlemen, Supervisor Mario Santos. Parang nanlaki ang mundo ni Mario nang marinig ang pangalan niya. Nagsimula ang palakpakan at may ilan pang sumipol bilang suporta. Nahihiyaman, tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa entablado. Pagdating sa harap, iniabot ni Angela ang isang malaking plake na may nakasulat, Special Award for Heroism and Exemplary Service. Kasabay nito, may iniabot ding sobre. Mario, sabi ni Angela sa mikropono, ito ay maliit na paraan para maipakita naming ang pasasalamat namin sa lahat ng ginawa mo. Kasama rito ang dagdag na bonus at isang scholarship grant para sa anak mo. Full coverage hanggang makatapos siya ng kolehiyo. Halos, hindi makapagsalita si Mario. Ma'am, sobra po ito. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Tumingin si Angela sa kanya at ngumiti. Hindi mo kailangan suklian ito ng kahit ano. Ang kabutihan, kapag ibinahagi mo, natural lang na bumabalik sa iyo. Ginawa mo lang ang tama at inspirasyon ka para sa lahat dito. Pagbaba nila sa entablado, sinalubong si Mario ng mga kasamahan niya sa maintenance team. Pati ng ilang empleyadong dati, hindi man lang siya pinapansin. Mario, idol ka na talaga namin, sabi ni Bert, sabay tapik sa balikat niya. Hindi ako idol pare. Trabaho lang to, sagot ni Mario, pero halata ang tuwa sa ngiti niya. Pag-uwi niya ng gabing iyon, dala ang plake at sobre. Tinawagan agad niya si Lisa. Anak, may magandang balita ako. May scholarship ka na hanggang makatapos ka ng kolehiyo. Wala ka nang iintindihin na bayarin.
Napaiyak sa tuwa si Liza. Tatay, hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Pangako po, pagbubutihin ko para hindi masayang lahat ng hirap nyo. Habang nakahiga si Mario o bago matulog, iniisip niya ang mga nangyari sa nakaraang taon. Mula sa pagiging isang tahimik na janitor hanggang sa pagiging supervisor at kinikilala sa harap ng maraming tao. Ang lahat ng ito nagsimula lang sa isang desisyon na tumulong sa batang nasa panganib. Hindi niya akalain na ang simpleng gawaing iyon ay magbabalik sa kanya ng higit pa sa anumang materyal na gantimpala. Pagkilala, respeto at isang bagong direksyon para sa buhay niya at ng kanyang pamilya. Maalipas ang ilang linggo mula sa corporate event, patuloy pa ring umaalingangaw sa isip ni Mario ang mga palakpak at papuri na natanggap niya noong gabing iyon. Hindi lamang dahil sa plaque at scholarship para kay Liza, kundi dahil sa pakiramdam na sa wakas, inatrato na siya bilang isang mahalagang bahagi ng komunidad sa gusali at sa kumpanya ni Angela. Isang umaga, habang abala siya sa pagre-review ng maintenance report sa kanyang maliit na opisina, tumawag ang HR manager ng kumpanya ni Angela. Mario, pinapatawag ka ni Ma'am Angela sa kanyang opisina ngayon. May mahalaga raw siyang sasabihin. Agad siyang nagpunta sa ika-22 palapag, kabado kung anong pakay ng CEO. Pagpasok niya, sinalubong siya ni Nathan na masayang nakaupo sa sofa. May hawak na maliit na laruang eroplano. Kuya Mario, sabi ni Mami may surprise siya sa'yo. Nakangiti si Angela habang nakatayo sa tabi ng malaking bintana. Mario, maupo ka muna. Gusto ko lang sabihin na simula bukas, opisyal ka nang lilipat sa kumpanya ko bilang operations manager para sa bagong gusali na binubuksan namin sa Quezon City. Hindi lang ito tungkol sa maintenance. Ikaw ang magiging overall in charge sa seguridad at operations ng buong building. Napanganga si Mario. Ma'am, malaking trabaho po yun. Sigurado po ba kayo na kaya ko? Kung may isang bagay na sigurado ako, sagot ni Angela, iyon ay kaya mong lampasan ang kahit anong hamon. Pinatunayan mo na yan ng ilang ulit at gusto kong ikaw mismo ang magdala ng kultura ng malasakit at integridad sa bagong gusali. Hindi alam ni Mario kung matutuwa o manginginig sa kaba. Kung ganun po, tatanggapin ko. Basta gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa tiwalang ibinibigay niyo. Kinabukasan, dumating siya sa bagong gusali sa Quezon City. Mas moderno ito, mas mataas at mas masalimuot ang operations kumpara sa dating niyang pinamamahalaan. Inilibot siya ni Angela at ipinakilala sa core team, mga security personnel, engineers at administrative staff. Sa unang meeting niya bilang operations manager, nagsalita siya sa harap ng bagong team. Alam kong bago pa lang ako sa posisyon na ito at marami pa akong dapat matutunan. Pero isang bagay ang maipapangako ko sa inyo, hindi ko kayo iiwan sa kahit anong laban. Magtutulungan tayo para maging ligtas, maayos at may pagmamalaki ang gusaling ito. Pagkatapos ng meeting, lumapot ang isa sa mga senior engineers. Sir Mario, balita namin galing ka raw sa pagiging janitor bago naging supervisor. Inspirado kami sa kwento mo. Sana matuto kami mula sa inyo. Napangiti si Mario. Kung may natutunan ako, iyon ay walang trabahong mababa kung ginagawa mo ng may dangal at puso. At kung may pagkakataon kayong matuto, huwag niyong palalampasin. Sa mga sumunod na linggo, naging abala si Mario sa pag-aayos ng operational systems, mula sa seguridad hanggang sa preventive maintenance. Isa sa mga unang inisyatiba niya ay ang pagbibigay ng regular na training sa lahat ng staff tungkol sa emergency response. Hindi niya nakalimutang isama ang pagpapahalaga sa bawat tao anuman ang posisyon nito. Minsan, pagkatapos ng isang araw ng training, kinausap siya ni Angela sa opisina nito sa bagong gusali. Mario, nakikita mo ba ang epekto ng ginagawa mo? Mas motivated ang mga tao, mas maayos ang sistema at mas ligtas ang gusali. Hindi lang basta trabaho ang ginagawa mo,
binabago mo ang kultura. Napatingin si Mario sa labas ng bintana, sa tanawin ng lungsod. Ma'am, sa totoo lang, hindi ko ito magagawa kung hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon. At kung hindi nangyari ang lahat ng iyon noong araw na nailigtas ko si Nathan, bafa janitor pa rin ako sa kabila ngayon, naglilinis ng sahig. Mario, tugon ni Angela, hindi lang dahil nailigtas mo si Nathan, kaya nandito ka. Nandito ka dahil ipinakita mo kung sino ka bilang tao, may malasakit, may tapang at may integridad. At iyong ang gusto kong makita ng lahat ng empleyado ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang tiwala ni Mario sa sarili. Natuto siyang makipag-coordinate sa malalaking kumpanya na tenant ng gusali, nakipag-negotiate sa suppliers at humarap sa mga inspeksyon mula sa gobyerno. Lahat ng ito natutunan niya sa pamamagitan ng tiyaga at pakikipag-ugnayan sa mga taong may mas maraming karanasan. Isang gabi, habang pauwi, tumawag si Liza mula sa probinsya. Tatay, pasensya na at busy ka, pero gusto ko lang sabihin na pasado ako sa lahat ng subjects ko. Isa na lang taon at makakapagtapos na ako. Napangiti si Mario at sumandal sa upuan ng sasakyan. Anak, ipinagmamalaki kita. Ituloy mo lang yan. Malapit na, magkakasama na tayo sa bahay na pinaplano ko para sa atin. Habang nakikinig sa tinig ng anak, napagtanto ni Mario na ang bagong simula ay hindi lang tungkol sa trabaho. Ito rin ay tungkol sa mas malinaw na direksyon para sa buhay niya at ng pamilya niya. At alam niyang anuman ang susunod na yugto, handa na siyang harapin ito, dala ang tiwala ng mga tao. Lalo na ng babaeng minsang hindi niya inaasahang magbubukas ng pintuan para sa kanya at sa kanyang kinabukasan.